Alam mo bang hindi na mangangalay ang braso mo sa kakahalo nitong mais kalamay? Yes guys, mas pinasarap at mas pinadali na ang proseso nito para whenever na mag-crave ka nito, is madali ka lang makakagawa. Bali dito nga sa ating lutuan is maglalagay muna tayo dyan ng isang pack ng 200 ml na gata. Yan na yung gatang ginamit ko dito guys, para di na ako magpiga pa ng nyog. Pero if wala nito, pwede namang fresh na nyog na lang yung bilhin nyo. Bali dito nga, gagawa muna tayo ng latik na siyang ipangtatoppings natin mamaya sa mais kalamay. Lulutuin ko lang yan for about 10 minutes until mamuo at magmantika ang gata. And kapag ganyan na ngang nag-light brown na yung latik, pwede na yang hanguin at paghiwalayin yung langis sa latik. Matapos nyan, dito naman sa round pan, magpapahid lang muna tayo ng langis na galing sa latik. Mas mabango kasi kapag langis ng latik yung gagamitin natin. Then saka na natin ilalatag dito yung nagupit nating dahon ng saging. Nadarang ko na rin pala yan sa apoy guys, para mas lumambot at maging flexible tong dahon. Papahirang ko lang ulit yan ng langis at proceed na tayo sa paggawa ng mixture. Bali dito nga sa recipe natin is gagamit tayo ng isang latang whole corn. Lalagay lang natin yan dito sa processor natin at gigilingin natin yan until wala nang bubuo. Sinama ko na nga rin pala yung sabaw ng mais dyan guys ha. Pwede kayong gumamit dito ng blender or food processor para madurog to. After madurog, set aside muna natin yan at dito naman sa bowl, maglagay lang tayo ng isang pack uli ng 200 ml na gata at 3/4 cup ng asukal. Sa asukal guys, tansyahin nyo na lang yung dami ha. Iba-iba naman kasi tayo ng taste pagdating sa tamis. Mix at tunawin lang muna natin yung asukal. Then saka na natin ilagay dito yung nadurog na mais. Isingit ko lang palang i-shoutout tong sila Ma'am Sabana Fernandez ng Laguna, Ma'am Charis Severa ng Quezon, Sir Christoph Antimaro ng Cebu, at si Sir Jomar Casabar ng Pasig. Maraming salamat po sa panonood mga ma'am at sir. Bali pagkahalo nga ng mais dito, maglalagay naman tayo dyan ng konti lang na yellow food coloring para lang ma-enhance yung kulay ng ating kalamay. Pero optional lang naman yan guys ha. Pwede namang wag na maglagay nito. Then maglalagay na rin pala tayo dyan ng estimated 1 tablespoon ng langka essence. Ito naman is para mas bumango yung magagawa nating kalamay. Mix lang natin yan thoroughly. Then pwede nang ilagay dito itong 3.5 cups ng glutinous rice flour. Haluin lang natin yan until mag-well incorporate itong glutinous flour natin. Nga pala guys, baka gusto nyo nga rin palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa namin. Pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo and mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung taga saan kayo. Malay mo, sa next upload namin kayo naman yung mabati ko. Salamat po lagi. Dito nga, after nating mahalo ng gusto at wala na ring buong harina dito, pwede na natin yan directly ilagay sa molder na niready natin kanina. Sa irin lang natin ang bawat patak nyan. Then pwede na yung takpan ng dahon at aluminum foil. And dapat guys, nakapagpakulo na rin kayo ng tubig sa steamer ha, para nakapreheat na yung paglulutuan natin. Isa lang at lutuin lang natin ang mixture dito ng 45 to 50 minutes until maluto to ng gusto. And makalipas nga ang 50 minutes na pagluluto, check natin kung lutong-luto na nga ba. Tusukan lang natin yan ng toothpick and kapag may dumikit na mixture dyan, ibig sabihin yan, luto na ang loob at pwede na yang hanguin. Unmold lang natin yan sa lagayan, lagyan ng latik topping sa ibabaw, hatiin into serving size, and that's it guys! Ganyan lang kadali gumawa ng masarap, maligat, at mabangong mais kalamay na sure akong ma-enjoy ng buong pamilya. Oh, natakam ka rin ba sa kalamay natin? O siya, eto na yung list ng ingredients na nagamit natin para dito. At subukan mo na rin magluto nito.